Si Rigor ang kaisa-isa naming manggagamot rito. Pakilala pa ni Haring Argo kay Mang Rigor. Bahagyang nagbaw si Mang Rigor. Katotohanan, isa ka talagang alamat, Manong. Natutuwa akong makilala ka. Sabay baw ni Kulas kay Mang Rigor. Subalit, napapaisip ako kung ano bang punto ng karamdaman ng prinsesa. Wika ni Kulas. Impeksyon ito sa utak, sagot naman ni Mang Rigor. Biglang sumulpot si Javier kung saan. Ngunit sa sulok ito pumwesto at nakikinig lang sa usapan. Kinilatis din niya si Kulas ng mabuti subalit may kakaiba siyang nararamdaman sa lalaki. Di nga lang niya matukoy kung ano. At anong paraan ang iyong panggagamot? Tanong pa ni Kulas. Halaman ang kadalasang ginagamit ko. Diretsyong sagot ni Mang Rigor. Tama. Ani ni Kulas. Rosemary, para pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo sa katawan ng tao. Paliwanag ni Mang Rigor. Seryoso lang siyang sumasagot sa mga katanungan ni Kulas, pero nahihiwagaan pa rin siya sa lalaki. Napaka-misteryo kasi niyang magsalita na parabang napakadami niyang alam pagdating sa usapang medisina. Kawili-wili, sambit lang ni Kulas. Bakit? Ano ba ang iyong may mumungkahi? Sabat naman ni Jericho. Hindi naman sa ganon. Tama yung pamamaraan niya. Subalit ang tanong dito ay kung yun ba talaga ang tamang lunas? Saad ni Kulas. Halatang may kumpiyansa ito sa mga salitang binibitiwan. Kung gayon, ano ang maimumungkahi mo? Sabat naman ni Haring Argo at umupo ito sa kanyang trono. Kailangan ko munang suriin ang pasyente. Tugon ni Kulas. Tama siya. Kailangan niya munang makita si Raya. Saad ni Jericho. Kailangan ko rin ng mga kagamitan ko. Dagdag pa ni Kulas. Walang problema. Pwede mo rin gamitin ang mga kwarto rito. Pero ang hiling ko sana ay huwag mo lang kaming lolokohin. Dahil alam mo na siguro ang mangyayari sa'yo. Malino ba? Inabot ni Haring Argo kay Kulas ang pergamino. Lumapit si Kulas at kinuha ito. Makakaasa po kayo, kamahalan. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Sabay baw ni Kulas. Ang aking lingkod, siya ang aalalay sa'yo. Wika naman ni Jericho. Tatapusin ko po ng mabilis ang trabaho. At nagbaw din ito kay Jericho. Sabay alis ni Kulas para ilipat ang mga naiwang kagamitan niya. Kinabukasan sa guest chamber, pinagtulungang hakutin ni Kulas at Javier ang mga gamit ni Kulas papasok sa loob ng pribadong silid. Matapos ilagay ni Javier ang malaking kahon sa mesa ay nagsimula na agad si Kulas sa trabaho. Nakakalat lang sa kanyang harapan ng mga conventional potions, iba't ibang uri ng chemical at experimental diseases sa paggawa ng lunas para sa karamdaman ng prinsesa. Kinuha ni Kulas ang potion of strength at binuhos niya ito sa malaking tube na may lamang pulang likido. Naglaho ang dalawang chemical at pagkatapos ay hinayaan niya lang ito sandali. Dinampot ni Kulas ang glass of wine at nilapag niya ito sa tabi niya. Napansin pa ni Kulas na titig si Javier sa mga equipments niya. Oo, nakadisenyo ang lahat ng ito sa alkemya sa paggawa ng lunas para sa may mga karamdaman. Seryosong wika ni Kulas. Pwede din ba yang gamitin sa ginto? Tanong pa ni Javier. Nagkaroon ka na ba ng interes sa siyensya? Seryosong tanong ni Kulas at kinalikot niya ng bahagya ang malaking tube. Nako, pang matalino lang yan, sagot ni Javier. At kasagutan sa lahat ng bagay, dugtong ni Kulas. Hindi. Ibig kong sabihin, mga emosyon at nararamdaman ng tao. Kasabay kamot ni Javier sa ulo. Nahiya tuloy ito sa sinabi. Kung susumain, kahit ganyan ang iyong antas, ay matalino kang tao. Sambit ni Kulas.
Nako, wag ka nga magbiro. Napakabobo ko nga raw, sabi ni Tio. Umagaw sa pansin ni Javier ang isang kahon. Maliit lang ito at kulay itim. Kinuha ito ng binata at tiningnan, subalit inagaw ito sa kanya, Nicolas. Tama, kailangan ko ng talino mong yan. Ngayon, magmadali na tayo. Baka di na nating abutang buhay si Prinsesa Raya. Pinagpatong-patong ni Nicolas ang equipments na gagamitin niya sa panggagamot kay Raya. Tinapik niya si Javier at nakuha naman ng binata ang nais niyang iparating. Binuhat ni Javier ang equipment at sinundan si Nicolas palabas ng silid. Naunang naglalakad si Nicolas sa main square at pagsapit nila sa chamber ng prinsesa ay huminto saglit si Nicolas. Pinauna niyang maglakad si Javier. Pagkaakyat ni Javier sa hagdan ay ngumiti sa likod nito si Nicolas. Mukhang natutuwa ito na paglaruan ng isipan ng mga taong nakatira sa Terra Beda. Pumasok sa loob ng silid si Javier at nakabuntot lang sa likod si Nicolas. Sinalubong sila ni na Haring Argo at hinarap ng hari si Nicolas. Doon mo na lang ilagay yan. Tinuro ni Nicolas ang isang mesa at tumango lang si Javier. Kamahalan, makikiusap po sana ako sa inyo. Kung maaari ay lumabas muna kayo sa kwartong ito. Kailangan ko lang ng kaunting katahimikan. Pakiusap ni Nicolas. Walang problema. Maikling sagot ng hari. Lumabas na sina Haring Argo pero huminto sina Javier at Mang Rigor at humarap kay Nicolas. Kasama na rin po kayo, Mang Rigor. Dugtong pa ng lalaki. Subalit nais ko sanang mapanood at matuto sa iyong pamamaraan. Makahulugang sagot ni Mang Rigor. Halatang duda ito kay Nicolas. Pasensya na po, Mang Rigor. Ngunit di mo na kita mapagbibigyan sa ngayon. Kailangan ko ng konsentrasyon sa aking gagawin. Wika ni Nicolas. Nagkatitigan sina Mang Rigor at Nicolas. Rigor, boses ni King Argo. Walang nagawa si Mang Rigor kundi lumabas sa silid. Naiwan si Javier, subalit tinapunan lang ito ng tingin ni Nicolas at lumabas din agad. Nang wala ng tao sa loob ay kinuha agad ni Nicolas ang maliit na kahon. Nilapag niya ito sa kama at hinayaan niyang nakabukas ito. Lumapit siya kay Raya at nang akmang huhugutin na niya ang putakte sa loob ng katawan ng prinsesa ay biglang pumasok sa kwarto si Michelle. Nagtataka itong napatingin kay Nicolas. Naramdaman ni Nicolas ang presensya ng dalaga at lumingon siya bigla. Nagulat naman si Michelle. Nagmamasid ka ba sa akin? Tanong ni Nicolas. Ha? Hindi ah. Ako ang katulong ni Raya. Paliwanag ni Michelle. Ngayon pa lang sila nagkita, Nicolas. Sa katunayan, di naman intensyon ng dalaga na magmasid. Na-curious lang talaga ito sa ginagawa ni Nicolas at nagkataon lang din na nakapasok siya sa kwarto. At isa pa, hindi niya rin alam na ngayong araw nagagamutin ni Nicolas si Raya. Kung gayon, dalhan mo ako rito ng maligamgam na tubig. Pautos na sabi ni Nicolas. Mamaya na lang, dito muna ako at babantayan ng prinsesa. Sagot ni Michelle. Tila nainis naman si Nicolas sa sinabi ng dalaga. Gusto mo, ikaw ang sisihin ko kapag siya ay namatay? Anas ni Nicolas. Hindi, pero... Nag-aalangan pa si Michelle. Ayaw niyang iwan sa loob si Raya kasama ng misteryosong lalaki. Wala siyang tiwala rito. Kung gayon, ikuha mo na lang ako ng tubig kaysa inaantala mo ko rito. Ani ni Nicolas. Walang nagawa si Michelle kundi ang sumunod. Napilitan siyang lumabas at isinara agad ang pinto. Nagpatuloy naman sa ginagawa si Nicolas. Umusal siya ng spell sabay hinugot ang putakte sa loob ng taenga ni Raya. Dumugo pa nga ang taenga ng prinsesa dahil sa ginawa ni Nicolas. Subalit kaagad naman niyang pinunasan ito at tinakpan ng bulak. Gumuhit sa labi ni Nicolas ang nakakalokong ngiti
nang binalik niya sa kahon ang alaga niyang putakte. Sa may staircase, naghihintay sina Haring Argo. Aligaga sila sa kakahintay at halatang hindi mapakali. Matapos ang trabaho, lumabas kaagad ng kwarto si Kulas. Bumaba siya ng hagdan at nakita siya ni Haring Argo. Lumapit sila kay Kulas at nakangiti ito. May magandang balita po ako sa inyo, kamahalan. Subalit, malamang ay masusurpresa kayo rito. Dahil ang totoo, hindi po pamamaganang utak ang sanhi ng karamdaman ng prinsesa. Wika ni Kulas. Kung ganon, anong dahilan? Pagkasurpresa ng hari. Maging sina Mang Rigor at Javier ay hindi makapaniwala sa ibinulgar ni Kulas. Napaka-misteryoso talaga niyang magsalita at hindi mo mababasa ang laman ng isip niya. Pagdurugo sa utak, maikling sagot ni Kulas. Pagdurugo, sa tingin ko ay hindi. Sabat ni Mang Rigor at napatingin dito si Kulas. Natagpuan ko ang bakas ng dugo na ito sa tainga niya. Pinakita ni Kulas ang bulak. May mantsa ito ng dugo at pasimpleng tinignan lang si Mang Rigor. Parang nanguuyam ang mga tingin niya na siya namang hindi nagustuhan ng manggagamot. Pakiramdam nito ay parang tinatakpan ni Kulas ang dangal niya sa larangan ng medisina at siyensya. Mahabaging Diyos, sampit ni Haring Argo. Ang kalubhaan ay nakadepende sa dami at namuong dugo. Kung hindi lang siya naagapan, maaaring siya'y humantong sa pagkawalan ng malay. At maaari niya itong ikamatay. Paliwanag pa ni Kulas kina Haring Argo at Jericho. Subalit hindi rito sumasang-ayon si Mang Rigor dahil wala naman itong nakitang kakaiba nang suriin ito si Raya. Paanong hindi mo ito napansin? Pagtataka naman ni Haring Argo at nakatingin ito kay Mang Rigor. Tumitig lang din dito si Kulas. Totoo pong wala akong nakita na anumang dugo. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Mabuti pang matuwa kayo, Mang Rigor, kaysa mga tuwiran kayo dyan. At mabuti na lang po ay hindi nyo pa nagagamit ang rosemary para pasirkulahin ang dugo sa katawan ng prinsesa. Hindi nyo ba naiisip ang maaaring mangyari sa pasyente kapag ginawa nyo yun? Tila paninermon ni Kulas. Ngunit tinalasan lang siya ng mata ni Mang Rigor. Gayunpaman, sa loob-loob ni Mang Rigor ay may punto rin si Kulas sa mga sinabi niya. Totoong makakaapekto ang rosemary dahil makakadagdag lang ito ng dugo sa katawan ng tao. Tumingin naman si Haring Argo kay Mang Rigor para magbigay ito ng eksplanasyon. Maaari nga madagdagan ng dugo nito. Pag-amin ni Mang Rigor. Napabuntong hininga ang hari at tumingin kay Kulas. Magaling na ba siya? Tanong ni Haring Argo. Ngumiti ng matamis si Kulas. Pwede niyo pong tignan. Maikling sagot niya. Matapos nito, kaagad pinuntahan ni Haring Argo si Raya sa loob ng kwarto nito. Naabutan nilang nakaupo ang prinsesa sa kama at nakasandig ang kanyang ulo sa headboard ng kama. O Diyos ko, Raya, isa itong milagro. Napausal ng dasal si Haring Argo nang lumapit siya sa kanyang unika iha at hinalikan ito sa noo. Maging sina Mang Rigor, Javier at Jericho ay hindi makapaniwala nang mabungaran nilang gising si Raya na parang normal lang at walang bakas na nakoma ito. Akala ko, di masyadong makapagsalita ng maayos si Haring Argo dahil sa labis na tuwa at pagkamangha. Di mo rin sa akin may aalis yan. Maging si Raya ay natutuwa din. Ano bang ginawa niya sa iyo? Lumapit si Mang Rigor kay Raya. At umalis naman si Haring Argo upang formal na pasalamatan si Kulas. Hindi ko rin alam, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nagawa niya. Tugon ni Raya. Napatingin agad si Mang Rigor kay Kulas. Nakangiti lang ito sa kanya habang pinasasalamatan ng hari sa pagliligtas niya sa buhay ng prinsesa.
Ang buhay kasi ng prinsesa ay mas matimbang pa sa buhay ng prinsipe dahil siya ang madalas na nagbibigay ng supling. Kumbaga, sila ang nagpaparami at nagpapatuloy sa henerasyon ng mga maharlika. Samantalang ang prinsipe naman ay nagsisilbi lang na kalasag ng kaharian at wala din kasiguruduhan kung mabubuhay ba ito ng matagal, lalo pat napapasabak ito madalas sa mga digmaan at gera laban sa mga kaaway. Lumabas ng silid si Kulas matapos siyang kausapin ng hari. Naglalakad siya sa koridor nang tawagin siya ni Mang Rigor. Napalingon siya sa matanda. Sinundan pala siya ng manggagamot at hindi man lang niya nahalata. Kulas, nais ko sana magpasalamat sa iyo ng formal. Wika ni Mang Rigor. Walang anuman. Magalang na sagot ni Kulas. Alam kong hindi na siya magtatagal at nasa bingit na siya ng kamatayan. Pero ano yung ginawa mo at nabigyan mo pa siya ng pangalawang buhay? Curious na tanong ni Mang Rigor. Gumawa lang ako ng eliksir o isang alkohol at ito ang ginamit kong paggamot sa karamdaman ng prinsesa. Simpleng paliwanag ni Kulas kay Mang Rigor. Gusto ko sanang malaman ng mga sangkap. Kung maaari lang sana. May diin na pagkakasabi ni Mang Rigor. Hindi pa ito ganun kaperpekto. Pero bigyan mo pa ako ng panahon at ipapakita ko sa iyo ang paggawa nito. Sabay talikod ni Kulas. Saan mo nakuha ang pilat na yan? Tanong pa ni Mang Rigor. Napalingon agad si Kulas. Nakuha ko to nung maliit pa ako. Sagot ni Kulas. Napaisip naman si Mang Rigor. Sino kaya marahil ang gumawa niyan sa iyo? Malamang siguro ay hindi ako. Pagbibiro ni Mang Rigor pero makahulugang salita ang binitiwan nito. Sinabi ko na, hindi pa tayo nagkikita. Sagot ni Kulas, subalit halatang nagkikimkim ito ng galit. Siyempre naman. Bueno, aalis na ako. Maraming salamat ulit. Sabay talikod ni Mang Rigor at iniwan na si Kulas. Nanatili lang na nakatayo si Kulas at napakatalas ng tingin kay Mang Rigor habang ito ay lumalayo. Isang araw, pinatawag si Kulas ng hari upang opisyal na bigyan siya ng gantimpala mula sa pagligtas niya sa buhay ng prinsesa. Kasalukuyan itong nakatayo sa loob ng council chamber habang nasa harap niya ang hari at prinsesa na nakaupo lang sa kanilang trono. Naroon din sa loob si Jericho at nakatayo lang ito sa tabi at likod ng upuan ng hari. Sabihin mo, ano ang iyong gusto? Natutuwang sabi ng hari. Wala na po ko maihiling pa kundi ang manatiling malusog ang prinsesa. Magalang na sagot ni Kulas, sabay nagbaw siya. Nako, huwag kang mahiya. Sabihin mo lang ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo ito hanggat nasasaklaw ng aking kapangyarihan. Wika ni Haring Argo. Hindi na muna siguro, kamahalan. Saka ko na lang sasabihin ang aking kahilingan kapag magaling na talaga si Prinsesa Raya. Tugon ni Kulas. Mahinhin lang na yumuko ang prinsesa at hinawakan ito sa kamay ng hari. Bakit hindi ka muna manatili rito sa palasyo habang naghihintay? Ano sa tingin mo? Mungkahi pa ng hari. Nako, mukhang sobra na po yan, kamahalan. At saka isa pa, may sarili na kayong manggagamot rito. Pahambol na sabi ni Kulas. Ngunit ang totoo ay balak talaga niyang manatili sa palasyo upang maisagawa niya na ang plano at makapaghiganti na siya sa hari. Sigurado akong matutuwa rin si Rigor kapag nalaman niyang may makakasama na siya. Pangungulit pa ng hari. Lubos itong natuwa kay Kulas dahil sa mga naitulong niya kay Raya. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, sa likod ng kabutihang ipinapakita ni Kulas, ang siya palang maghahatid sa kanila ng matinding alalahanin at suliranin. Nakakatawa po yan pero kunwaring nahihiya pa si Kulas, ngunit sa likod ng kanyang isip, abot impyerno ang ngiti niya. Pag-isipan mo mabuti.
At saka saluhan mo ko minsan sa hapunan. Nakangiting wika ng hari. Ikinalulugod ko po, kamahalan. Sabay nagbaw si Kulas sa harap ni na Haring Argo. Nagpunta sa Hall of Records si Mang Rigor upang mangalap ng kaalaman tungkol sa Great Purge. Nilibot niya ang buong silid talaan at naabutan niya si Manu na kasalukuyang nag-aayos ng mga libro sa shelves. Nilapitan niya si Manu at napatigil naman sa ginagawa ang bantay ng talaan. "Rigor!" sambit ni Manu. "Manu, may kailangan ako sa'yo." Nilapitan ito ni Mang Rigor. "Kahit ano, kung makakaya kong ibigay sa matalik kong kaibigan. Hehehe." Sabay nag-shake hands ang dalawang matanda. Nang maghiwalay ang kanilang kamay ay sinabi agad ni Mang Rigor ang pakay. "Nais ko sana makita yung talaan ng paglilinis," ani ni Mang Rigor. Mukhang naiintindihan naman ito agad ni Manu. At napansin ni Mang Rigor na biglang sumeryoso ang mukha ni Manu nang marinig ang salitang iyon. "Bakit mo kailangan makita ito?" Seryosong tanong ni Manu. "Sa palagay ko, may nakaraan na gusto kaming balikan," paliwanag ni Mang Rigor. "Alam mo namang matagal nang nilimot yun, di ba?" saad ni Manu. "Wala naman sa atin ang gustong balikan yun. Dahil isa yung bangungot ng nakaraan. Pero gusto ko lang talagang makasigurado. May gusto lang akong malaman." Lintaya ni Mang Rigor. "Sinara na ang mga talaan. Hindi ko na ito kayang buksan. Yun ang utos ng hari," sagot ni Manu. "Nakikiusap ako sa iyo, Manu. Pagbigyan mo na ako sa bagay na ito." Pakiusap pa ni Mang Rigor. "Pasensya na, Rigor. Subalit masyadong mabigat ang inihiling mo. Kahit gustuin ko man din, hindi talaga pwede." Malungkot na sabi ni Manu. Nalungkot din si Mang Rigor. Simula nang dumating si Kulas ay napapaisip palagi si Mang Rigor. Malaking palaisipan sa kanya kung saan ito nanggaling at kung anong motibo nito. Gayunpaman, handa siyang pigilan kung anuman ang binabalak ni Kulas. Mahiwaga ang pagdating ni Kulas sa Terabeda at tiyak na magiging brutal ang paglisan nito. Samantala, pinuntahan naman ni Javier ang silid ni Kulas. Nakasara ang pinto nito kaya kumatok siya ng ilang beses, subalit walang sumasagot sa loob. Tumingin sa paligid si Javier, pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob at wala siyang naabutang Kulas. Dahan-dahan niyang nilibot ang paningin sa paligid. Masyadong moderno kay Javier ang mga nakikita niyang gamit. Mga kakaibang bagay na ngayon lang niya nakita. Hinawak-hawakan niya ang mga ito at nililikot-likot habang dahan-dahan siyang naglalakad sa kwarto. Maya-maya pa ay umagaw sa pansin ni Javier ang maliit na kahon. Dinampot niya ito sa mesa at binuksan niya agad. Nagulat si Javier sa nakita. Punong-puno ito ng mga insekto at nagsisiksikan sila sa loob. Tila patay na ang mga ito. Sinara agad ni Javier ang kahon at binasa niya ang nakasulat sa cover ng kahon. Parang deskripsyon at nakasulat ito sa lengguaheng Greek. "BBODP Arisan Eldu?" Sambit ni Javier na parang umusal lang siya ng spell. Ilang segundo lang ang nakalipas ay nakadinig si Javier ng huni ng mga insekto. Binuksan niya ang kahon at nakitang buhay ang mga putakte at gumagalaw-galaw sa loob. "Napakahusay!" boses sa likuran ni Javier. Dahil sa gulat ay nasagi ni Javier ang itim na bote. Nabuhos ang laman nito sa mesa. Lumingon sa likuran si Javier at nakita niya si Kulas na nakatayo lang sa may pintuan. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang kahon sa kamay niya. Binuksan ni Kulas ang kahon at tinitigang mabuti ang mga putakte. "Swefen," sabay kumukumpas ang mga daliri nito. Nagulat si Javier sa nangyari. Biglang tumigil sa paggalaw ang mga insekto.
Animoy mga sasakyan na naipit sa EDSA. Dito napagtanto ni Javier na hindi pala sila patay. Bagkus, minamanipula lang sila ng mahika at bubuhayin kung kailan gugustuhin. Sa makatwid, kinokontrol sila sa pamamagitan ng mahika. Isang animal summoner o mambabarang ang madalas na gumagawa nito. Marunong ka sa mahika? Tanong ni Nicolas. Hindi, wala akong alam dyan. Tila inosenteng tugon ni Javier. Kung ganon, paano mo sila nabuhay? May kaalaman lang sa mahika ang kayang gumawa nun. Itong mga alaga ko ang gumamot sa prinsesa. Sila ang nagpahilom sa sugat ni Raya sa utak. Pagsisinungaling ni Nicolas. Niligtas nila ang buhay ng prinsesa. Kaya malaking bagay ang naitutulong sa atin ng mahika. Sinara ni Nicolas ang kahon at nilapag ito sa mesa. Alam ko, maikling sagot ni Javier. Kung ganon, bakit mo ito kinakatakutan? Umiikot si Nicolas sa mesa at huminto sa kanto. Pinagbabawal ito ng hari. Mapaparusahan ng sino mang gumagawa ng ritual. Paliwanag pa ni Javier. Namatay na sana ang anak niya kung wala ang mahika. Saad ni Nicolas. Ang mga katulad ko ay pinagpala ng Diyos. Piniyayaan ako ng kakayahan para manggamot ng may sakit. Sa tingin mo ba, hindi gaganda ang pamumuhay natin kung hindi tayo gagamit nito? Titig na titig si Nicolas kay Javier para itong sabog kung makatingin. Kinakabahan tuloy si Javier sa kakatwang ikinikilos ni Nicolas. Siguro nga. Pinatayo ni Javier ang bote at inipon niya ang powder na nabuhos sa mesa. Huwag mong sayangin ang oras mo sa ganyan, ani ni Nicolas sabay umusal. Fior mianda ers, rea niyan. Nagulat si Javier nang biglang magsama-sama ang powder. Lumutang ito sa hangin at parang bolang pumasok sa loob ng bote. Grabe, ang astig! Namangha si Javier sa nasaksihan niya. Di pa niya natututunan ang teknik na yun. Nagkaroon tuloy siya ng respeto kay Nicolas. Subalit hindi niya pa ito lubos na kilala at ito ang gusto niyang alamin. Bakit mo sinasayang ang oras mo sa mga ganong bagay? Pwede namang kitang turuan kung gusto mo. Pag-aalok pa ni Nicolas at nakangiti ito. Readan asegiyatan. Usal ni Javier. Biglang gumalaw ang bote, umangat ito sa ere at bumuhos ang laman sa maliit na mangkok. Napangiti naman si Nicolas sa pagpapasikat ni Javier. Hindi inakala ni Nicolas na medyo mahusay pala si Javier sa mahika. Bakit di mo to ginagamit? Panghihinayang ni Nicolas. Ayaw ni Tio na gamitin ko, sagot ni Javier. Ang kakayahang meron kay dapat lang na pagyamanin, sanayin at palaguin. Kailangan mo lang ng gabay at tutulong sa iyo. Saad ni Nicolas at lumapit siya kay Javier. Siguro nga, maikling tugon ng binata. Isipin mo kung anong mangyayari kapag nagbahagian tayo ng kaalaman. Wika pa ni Nicolas. Napatangulang si Javier. Babalik na ako. Paalam ni Javier. Oo naman, pero kailangan mong ilihim sa iba ang ating sikreto. Seryosong sabi ni Nicolas. Sige. Sagot naman ni Javier. Mukhang unti-unti na niyang nakikilala si Nicolas. Ikaw at ako, dapat nating alagaan ang isa't isa. Maiksing ngiti ni Nicolas. Tumalikod na si Javier at lumabas siya ng silid ni Nicolas. Tahimik at maaliwalas ang gabing dumalaw. Malamig ang simoy ng hangin sa labas kaya mas lalong napahimbing sa tulog ang mga residente ng Terra Veda. At habang natutulog ang iba, sa loob naman ng bahay ng manggagamot ay makikitang gising na gising pa rin si Mang Rigor. Tahimik itong nagsusulat sa ilalim ng liwanag ng kandila habang nasa tabi niya ang mumunting tinta na ginagamit niya sa pagsusulat. Subalit saglit na napahinto si Mang Rigor nang may kumatok sa pinto.
3 katok lang ito at di naman gaanong malakas. Karaniwang gawain ng mga residente na walang bahid ng pagtatangka sa bahay na bibisitahin. Tuloy! Wika lang ni Mang Rigor at nagpatuloy siya sa pagsusulat. Kumpiyansa siyang walang balak na masama ang taong nasa labas. Pumasok ang taong kumatok at maingat na isinara ang pinto pagkapasok nito. Tumigil muli sa pagsusulat si Mang Rigor at hinarap ang bisita niya. Sa tagal ng panahon, naging mabuti kang kaibigan sa akin, Rigor. Pinakitaan mo ako ng kabutihang asal. Kaya naman, ibibigay ko na sa iyo ang hinihingi mong pabor. Wika ni Manu at lumapit siya kay Mang Rigor, dala ang isang libro. Ang talaan? Ani ni Mang Rigor. Alam kong hindi mo ito ihilingin kung hindi kinakailangan. Sagot ni Manu. Maniwala ka, Manu. Malaking bagay ang nakataya rito. Wika ni Mang Rigor. At kapag nalaman ito ng hari, siguradong patay tayong dalawa. Tugon naman ni Manu. Kung ito'y para sa kapakanan ng hari, hindi ako natatakot. Pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Mabilis na nilapag ni Manu sa mesa ang librong hawak na nakabalot pa sa pulang tela. Tinanggal ni Manu ang tela at bumungad kay Mang Rigor ang malaking libro na may 20 sentimetro ang sukat. Marahan itong hinaplos ni Mang Rigor na parabang isang sanggol na matagal na niyang hindi nakita. Tumingin siya kay Manu. Salamat, butihing kaibigan. Wika pa niya kay Manu. Tinapik lang siya sa balikat ni Manu at lumabas na ito ng bahay. Kinuha kaagad ni Mang Rigor ang kutsilyo at sinar niya ang nakasilyadong laso sa libro. Samantala, sa council chamber naman ay makikita sina Haring Argo at Kulas na sabay na naghahapunan. Nakalatag sa kanila ang iba't ibang putahe at masasarap na dessert sa parihapang lamesa. Hindi ako makapaniwalang nakaligtaan ni Rigor ang bagay na yun. Wika ni Haring Argo. Lahat naman tayo'y nagkakamali. Ani ni Kulas. Isang mahusay na manggagamot si Rigor. Saad ng hari. Sang-ayon po ako riyan. Kaya nga lang may hindi ako maintindihan. Sambit ni Kulas. Ang alin? Pagtataka ni Haring Argo. Pasensya na po kamahalan. Pero wala naman ako sa lugar para magsalita. Kunwaring sabi ni Kulas. Niligtas mo ang buhay ng aking anak, kaya may karapatan ka magsalita kahit kailan mo gusto. Pagbibigay otoridad ni Haring Argo. Nagre-reseta po siya ng pampatulog sa mahal na prinsesa. Saad ni Kulas. Ano? Totoo ba yan? Gulat si Haring Argo. Opo, kamahalan. Kaya nagkaroon siya ng masamang panaginip. Pero ang panaginip na yun ay may kaakibat na babala. Lintaya ni Kulas. Tila natutuwa siya sa reaksyon ngayon ng hari. Dahil sa pagliligtas niya sa buhay ng prinsesa, mukhang madali na lang para sa kanya ang mapaniwala ang hari sa mga kasinungalingan niya. Noon pa man ay nagkakaroon na siya ng mga kakaibang panaginip. Sa tingin mo ba, konektado ito sa gamot? Tanong pa ng hari. Posible po, kamahalan. Tugon pa ni Kulas. Ito ba'y sintomas ng sakit? Napatayo si Haring Argo at napalapit kay Kulas. Opo, kamahalan. Nakasisiguro po ako. Ang mga resetang yun ay may kasamang gayuma at hinahayaan itong umunlad hanggang umabot sa punto kung saan. Pabitin na sabi ni Kulas. Alam niyang naiintindihan agad ng hari ang mga sinasabi niya. Kung ganon, muntik na siyang mamatay kung hindi ka lang dumating. Sabi ng hari. Nako, ganon po talaga, kamahalan. Pero ang mahalaga ay ligtas na po ang prinsesa sa daan ng kapahamakan. Tugon naman ni Kulas. Maaari ka bang gumawa ng pagsusuri sa kanyang mga gawa para mabigyan mo ako ng sapat na pruweba? Mungkahi ng hari. Matagal bago nakasagot si Kulas. Wala pong problema, kamahalan.
kung ito po ang magpapatahimik sa iyong alalahanin. Seryosong turan ni Nicolas. Ngunit nakangiti ito sa likod ng kanyang utak. Sumilay na ang sinag ng araw sa bintana pero patuloy pa ring binabasa ni Mang Rigor ang malaking libro. Hindi talaga ito natulog at nagtimpla na lang ng kape para hindi siya antukin. Kailangang may malaman siyang kahit ano o kahit kaunting detalye man lang na mag-uugnay kay Nicolas. Masyado na kasing kaduda-duda sa kanya ang kilos at galaw ng lalaki. At hindi naman siya nabigo. Nakuha na ni Mang Rigor ang kailangan niyang impormasyon. Ngayon ay sigurado na siya sa mga bagay na gumugulo sa loob ng isipan niya. "Di ka natulog?" Kinuha ni Javier ang bag na nakasabit sa likod ng silya. "Huwag mo na akong alalahanin, iho. Saan ka ba pupunta?" Tanong ni Mang Rigor. Sinabi ko kasi kay Nicolas na gigising ako ng maaga para maghakot pa ng mga gamit. Sagot naman ni Javier. "Kung ganon, mag-iingat ka." Ngumiti lang sa kanya si Javier. Pagkaalis ng pamangkin, saka palang tiniklop ni Mang Rigor ang libro at napaisip siya ng malalim. Ilang sandali lang nagpasya si Mang Rigor na puntahan si Nicolas para kausapin ito ng formal. Bahagyang nagulat pa si Nicolas nang makita siyang pumasok sa kwarto na parang hindi ito inaasahan ng pagdating ni Mang Rigor. "Mukhang mabilis maghilom ang mga sugat mo. Kaya napapaisip tuloy ako kung ano bang nangyari sa batang paslit na yon." Makahulugang wika ni Mang Rigor. "Sinabi ko na, hindi pa tayo nagkita," ani ni Nicolas. "Ngayon ko lang napagtanto kung sino ka talaga. Nakita ko sa talaan ang pangalan ng iyong ina. Anak ka ni na Pedro at Sitang." Pagbubulgar ni Mang Rigor. "At naging kaibigan mo sila." Seryosong sagot ni Nicolas. "Pero mangkukulam sila." Saad ni Mang Rigor. "Oo, mangkukulam nga sila. Pero hindi lang sila ang mangkukulam noon." Sagot ni Nicolas. Mukhang nagkakaintindihan na sa usapan ang dalawa. Halata sa itsura ni Nicolas ang galit at puot. Direktang nakatingin ito kay Mang Rigor. "Nakatitiyak akong magagalit ang hari kapag nalaman niya kung sino ka talaga." Wika ni Mang Rigor. "O sige, gusto mo ako pa magsabi sa kanya? Pumunta tayo doon at sabihin natin ang totoo. Sabihin natin sa kanya ang lahat." Dali-daling nagtungo si Nicolas sa pinto at nang bubuksan na ay saglit siyang huminto. Muntik ko na palang makalimutan. Sabihin na rin pala natin ang tungkol kay Javier." Dagdag pa ni Nicolas. Si Javier!" Gulat si Mang Rigor. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Nicolas ang tungkol sa kakayahan ni Javier. "Seryoso ka? Di mo talaga alam na isa rin siyang mahikero? Alam mo, napapaisip tuloy ako eh. Ano kaya ang gagawin sa kanya ng hari? Maaari kayang ipasunog din siya katulad ng paglilinis na ginawa nila noon?" Sabi ni Nicolas na may halong pagbabanta. "Tatraitorin mo ang kapwa mo mahikero!" Galit si Mang Rigor. "Ganon din naman ang ginawa mo, di ba? Matapos ka magbulag-bulagan at hayaan lang na mamatay ang mga magulang ko. Pero si Javier, wala naman siyang anak o pamilya na sasagip sa kanya sa kamatayan." Galit na sigaw ni Nicolas. Hindi na nito napigilan pa ang kimkim na galit. "Kaya ka nandito para maghiganti?" Saad ni Mang Rigor. "Matagal na panahon ko itong hinintay." Matalas ang tingin ni Nicolas kay Mang Rigor. "Sa tingin mo ba, hahayaan kong mamatay ang hari kapalit ni Javier?" Wika ni Mang Rigor. "Pag-isipan mong mabuti, Rigor." Lumapit si Nicolas kay Mang Rigor.
Kapag sinabi mo to sa iba, lalo na kay Javier, di ako magdadalawang isip na sabihin sa hari ang totoo. Pareho kaming tutupukin ng apoy. Naintindihan mo ba? Nagawa ko na yung pinapagawa mo. Boses ni Javier. Nakita siya ni Mang Rigor at Kulas sa may pinto. Dumiretso ito kay Kulas at inabot sa lalaki ang bag. Bahagyang nagtataka si Javier. Oh, salamat Javier. May pinag-uusapan lang kami ni Mang Rigor tungkol sa nakaraan. Tama, di ba? Saad ni Kulas at tumingin kay Mang Rigor. Tama. Maikling sagot lang ng matanda. Bueno, saka na natin ituloy ang usapan, Mang Rigor. Babalik na ulit ako sa trabaho. Sabay tapik ni Kulas sa balikat ni Javier. Sa may central corridor, makikitang naglalakad sina Mang Rigor at Javier. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa estilo ng panggagamot ni Kulas. Bakas sa mukha ng binata ang pagkamangha at saya dahil hindi lang mahusay sa medisina si Kulas, kundi may angking kakayahan din ito katulad sa kanya. Manghang-mangha si Javier habang kinukwento niya kay Mang Rigor ang mga eksperimentong ginagawa ni Kulas. At sinabi din niya na nais siyang tulungan ni Kulas na palaguin o hasain pa ng gusto ang abilidad niya. Pero sa kabila nito, tahimik lang si Mang Rigor habang nakikinig kay Javier. Tila wala siya sa focus sa paglilintaya ng pamangkin. Animoy nasa kailaliman ng dagat ang isipan nito sa pagproseso ng kamalayan sa nakaraan. Napansin naman siya ng pamangkin at huminto ito sa paglalakad. Ay, mas mabuti pang ituloy ko na lang mga gawain ko. Di ka naman kasi nakikinig eh. Reklamo ni Javier. Sige. Gawin mo na lang. Tila wala sa sariling sabi ni Mang Rigor. May iba ka pa bang kailangan? Tanong pa ni Javier. Wala na. Sige iho, gawin mo na ang ipinag-uutos sa'yo ni Kulas. Sagot naman ni Mang Rigor. Nagbitaw lang ng matamis na ngiti si Javier kay Mang Rigor bago umalis. Ngumiti lang din ang manggagamot habang hinahatid ng tingin si Javier papalayo. Nakangiti siya pero sa loob-looban niya ay parang sasabog na siya sa kaba sa maaaring maidulot ni Kulas kay Javier. Bukod pa rito ang masamang plano ni Kulas sa hari at sa buong kaharian ng Terraveda. Alam niyang malakas ang angkan ni Kulas dahil kilala niya at mga dati niyang kaibigan ang mga magulang nito. Natatakot siya sa posibleng gawin ni Kulas kapag nagpatuloy ito sa mga binabala. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan ito kahit buhay pa niya ang kapalit. Isang araw sa council chamber ay ipinatawag ni Haring Argo si Kulas. Tulad dati, nakatayo lang ito sa harap ng trono. Kasama ng hari ang mga anak niyang sina Jericho at Raya. Nakaupo ang mga ito sa trono ng kalawalhatian ng hari habang nakatingin kay Kulas na parang tuod na nakatayo sa harap nila. Nagbow muna si Kulas bago magsalita. Sinaliksik ko po kamahalan ang mga talaan sa medisina at pabitin na sabi ni Kulas. At kasaya-saya ba ang iyong natuklasan? Tanong ng hari. At nalulungkot po ako kamahalan kasi wala po akong nakita. Tugon ni Kulas. Paano kaya nangyari yun? Pagtataka ni Haring Argo. Isang mahusay at mabuting doktor si Mang Rigor at aminin ko po yun. Pero kamahalan. Kunwaring nalulungkot si Kulas. Pero ano? Kumunot ang noo ng hari. Ang mga pamamaraan niya ay makaluma. Bigo siyang palaguin at paunlarin ang kakayahan niya. Nakabase lang siya sa makalumang estilo ng panggagamot, kaya humahantong siya sa maraming pagkakamali. Lintaya ni Kulas. Pero 2 dekada na akong pinagsisilbihan ni Rigor at maayos naman siya sa kanyang trabaho. Wika ng hari. Tama po kayo, kamahalan.
Hindi siya masisisi ng isa sa kahinaan dulot ng mga taong yun. Subalit ang edad niyang yun ang dahilan kung bakit di siya umuunlad. Katwiran pa ni Kulas. Mukhang tama ka nga. Matanda na si Rigor kaya marahil ito na ang panahon para pagaanin ang kanyang mga pasanin. Medyo nalungkot si Haring Argo at napayuko. Nagkatingin na naman sina Jericho at Raya. Napag-isipan mo na ba ang alok ko sa'yo? Biglang sabi ni Haring Argo. Ngumiti si Kulas. Opo, kamahalan. Pinag-iisipan ko pa rin ito ng mabuti. Sagot naman ni Kulas. Bueno, hihintayin ko ang desisyon mo. Wika naman ni Haring Argo. Mabilis na nagbaw si Kulas at lumabas na sa trono ng hari. Tumayo naman si Haring Argo at nilagyan niya ng alak ang baso. Napatayo din sina Raya at Jericho. Mukhang hindi sila sang-ayon sa magiging desisyon ng hari na pagretiruhin si Mang Rigor o alisin sa pwesto bilang doktor. Hindi mo pwedeng gawin to, tutol ni Raya. Narinig mo naman ang sinabi niya. Matanda na si Rigor, kaya madali lang sa kanya ang magkamali. Sagot ni Haring Argo. Inalagaan ako ni Mang Rigor simula nung nagkakasakit ako nung ako'y bata pa. Di mo siya pwedeng alisin na lang. Saad ni Raya. Tumingin sa kanya ang hari. Muntik ka nang mamatay dahil sa kapabayaan niya. Yun ang hindi ko kinaya. Matigas na sabi ng Haring Argo. Alam ko pero... Nakaramdam ng lungkot si Raya. Ayoko nang maulit ito sa iba. Pagdidiin ni Haring Argo. Buo na ang loob ng hari na tanggalin sa pwesto si Mang Rigor kapag nakapagdesisyon na si Kulas na tanggapin ang inaalok niya. Gabi na pero di pa rin makatulog si Mang Rigor. Nakatayo lang siya sa may pinto ng kwarto ni Javier habang pinagmamasdan ng tahimik ang natutulog na pamangkin. Nakaramdam ng lungkot si Mang Rigor. Ayaw niyang mapahamak at maipit sa gulo ang pamangkin niya. Kaya isang paraan na lang ang naiisip niyang gawin. Kailangan niyang puntahan ang nilalang na makakatulong sa kanya. Napabuga ng hangin si Mang Rigor matapos isara ang silid ni Javier. Lumabas siya ng bahay. Dumiretso siya sa tunnel corridor at maingat na pumasok sa kuweba. Dala ang tanglaw ay inilawan niya ang daang pababa at dahan-dahan niyang tinahak ang kinaroroonan ng nilalang na gusto niyang makita. Pagdating niya sa may pinakadulo ng kuweba ay huminto siya at pinailawan ng buong paligid. Andiyan ka ba? Ako to, si Rigor! Banayad na sigaw ni Mang Rigor. Ilang sandali pa ay nakadinig na ng ungol si Mang Rigor at kasabay nito ang pagaspas ng mga pakpak. Napatingin si Mang Rigor sa ere nang biglang bumaba ang dambuhalang dragon. Tulad ng dati, nakakadena pa rin ang katawan nito at palaging tumatapak sa malaking bato. Kung gaano katagal na buhay ang isang tao ay nariyan pa rin ang posibilidad na maaari siyang magbago. Subalit ngayon pa man, ang iba ay nagbabago lang ng kaunti. Matalinhagang wika ng dragon. Hindi ka pa rin nagbabago, Gamora. Wika naman ni Mang Rigor. Gamora, ito ang tunay na pangalan ng dragon. Ang dragon na nagsabi kay Javier tungkol sa kanyang kapalaran sa hinaharap. At ito rin ang dragon na tinutukoy ni Mang Rigor na alaga ng babaylan na si Corazon. 2 dekada. Halos ginugol mo na ang buong buhay mo sa maikling paglalakbay. Pero hindi mo lang naisip na bumalik kung saan ka nagsimula. Sagot naman ni Gamora. Hindi ako naparito para bumalik. Ani ni Mang Rigor. Yung batang mangtatawas. Saan ni Gamora? Napaisip naman si Mang Rigor kung sinong bata ang tinutukoy ng dragon. Si Javier? Kilala mo siya? Siya ba ang tinutukoy mo?
Sunod-sunod na tanong ni Mang Rigor. Madalas mong tutulan ang kanyang kapalaran, ngunit di mo mapipigilan na gawin ang gusto niya. Tugon ni Gamora. Kung ganon, totoo pala. Bakit hindi man lang niya binanggit sa akin ito? Dismayado pa si Mang Rigor. Siyempre, dahil ang kapalaran ay kapalaran. Magpapatuloy ito hanggang sa huli at hindi ito mababago ng sinuman. Balang araw, siya at ang batang kalasag ay pagtutulungan nilang ibalik ang dating lupain. Mahabang lintaya ni Gamora. Pero nasa panganib siya, pahayag ni Mang Rigor. Ang kapalaran niya ang magdidikta sa kanya. Tugon ni Gamora. Sinasabi mo bang hahayaan natin ang hari kapalit ng bata? Pagtataka ni Mang Rigor. Hindi darating ang tadhana ng dalawa hanggat di siya lumilipas. Sagot naman ni Gamora. Pero ngayon na ba yun? Tanong pa ng manggagamot. Tumawa lang si Gamora. Depende kung anong pipiliin mo. Makahulugang sabi ni Gamora. Hindi ako pipili sa kanila. Matigas na sabi ni Mang Rigor. Kung gayon, nasa iyong mga kamay ang desisyon kung tuluyan ka nang pipigit. Turan ni Gamora. Hindi na sumagot pa si Mang Rigor. Tahimik itong umuwi ng bahay. Kinaumagahan, seryosong nakaupo si Mang Rigor sa silya. Mag-isa lang siya at wala si Javier. Bagaman tahimik, hindi mapalagi si Mang Rigor sa kakaisip ng paraan kung ano na ang gagawin. Naguguluhan na siya sa maraming bagay. Hindi niya maarok ang tamang kamalayan. Matalino siyang tao, ngunit hindi niya napaghandaan ang ganitong sitwasyon. Parang naiipit siya sa pagitan ng langit at impyerno at nahihirapan siyang makaahon dito. Ilang minuto bago siya tumayo ay biglang nagbukas ang pinto. Napatingin si Mang Rigor sa taong pumasok. Mang Rigor, pinapatawag po kayo ng aking ama. Sambit ni Jericho. Kailan? Tanong ni Mang Rigor. Ngayon na mismo. Sagot naman ni Jericho. Tumayo si Mang Rigor at sinamahan naman siya ni Jericho patungo sa council chamber. Pagdating nila ay tumabi sa gilid si Jericho, samantalang humarap naman si Mang Rigor kay Haring Argo. May problema po ba, kamahalan? Di po ba mabuti ang kalagayan niyo? Tanong agad ni Mang Rigor. Hindi na yung kailangan. Naging tapat kang lingkod ng kaharian sa mahabang panahon. Parang kaibigan na rin ang turing ko sa'yo. Wika ng hari. Ganon din po ako sa inyo, kamahalan. Tabay nagbaw si Mang Rigor. Narito ka simula nung maisilang sina Jericho at Raya. At ang lahat ng nagawa mo sa kanila ay kapuri-puri sa akin. Tumayo si Haring Argo sabay umikot sa trono nito. Subalit, tatapatin na kita. Rigor, ang gusto ko lang na mangyari ngayon ay maging maayos ang iyong buhay. Mamuhay ng tahimik at payapa katulad ng karaniwang mamamayan. Lintaya ni Haring Argo. Di ko po maintindihan, kamahalan. Patanong na sabi ni Mang Rigor. Dahil sa pagod at lakad ng sakripisyo mo ay gagantimpalaan kita ng malaki. Sana'y makatulong ito para tuloy-tuloy ang pamumuhay ninyo ng inyong pamangkin. Sabi ng hari. Gusto mong magretiro na ako? Gulat na tanong ng matandang manggagamot. Ayokong mag-alala ka sa bagay na ito, Rigor. Pinapaintulutan pa rin kitang manatili sa iyong bahay hanggang sa makakita kayo ng mas maayos at mas komportabling malilipatan mo. Wika ni Haring Argo. Dahil ba nagkamali ako? Sa katunayan, kamahalan, hindi po yun isang pagkakamali. Biglang napatingin si Mang Rigor sa may sulok at nakita niyang lumitaw si Kulas na bahagyang nakangiti.
Seryoso niyang tiningnan ang lalaki. "Oh, Mang Rigor," ani ni Nicolas. "Alam kong di yun sadya, kaya tinatanggap ko, Rigor." Napatingin si Mang Rigor kay Haring Argo. "Pwede ko bang malaman, kamahalan, kung sino ang itatalaga niyong bagong manggagamot sa konseho?" Sinipat muli ni Mang Rigor si Kulas. Ngumiti lang ulit ang lalaki. "Hindi ito ideya ni Kulas. Sa katunayan, tinanggihan niya ang alok ko." Wika pa ni Haring Argo. "Posible." Nakatingin pa rin siya kay Kulas. "Alam ko mahirap itong desisyon, pero ang batang yan ay makabago ang estilo at moderno ang pamamaraan niya." Lumapit si Haring Argo kay Kulas pero hindi ito makatingin ng diretsyo kay Mang Rigor. Kunyaring nahihiya ito sa manggagamot. Mabigat sa loob ng hari ang magdesisyon ng ganito, pero ayaw naman niyang gawing komplikado ang lahat. "Naiintindihan ko po, kamahalan." Masakit man, pero di pa rin pinahalata ni Mang Rigor ang lungkot niya. Subalit, matalas ang pandama ng hari at nahalata nito na parang tutulpa si Mang Rigor sa kanyang desisyon. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit malungkot si Mang Rigor. Nalulungkot siya dahil malaya ng magagawa ni Nicolas ang mga binabalak, lalo't mapapalapit na siya sa hari. "Tumututol ka ba sa mungkahi ko, Rigor?" Sabay upo ni Haring Argo sa kanyang trono. Huminga ng malalim ang matandang manggagamot. Inipon niya lahat ang lakas ng loob para sabihin sa hari ang balak ni Nicolas. Kamahalan," nanginginig na boses ni Mang Rigor. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na, Mang Rigor." Madiin na pagkakasabi ni Nicolas at tila may halong pagbabanta. Pumagitna kaagad si Haring Argo sa dalawa sa pag-aakalang nagkakainitan na ang mga ito dahil sa mabigat na desisyon. "Alam kong mahirap ito para sa atin," sabat ni Haring Argo. Matagal bago nakasagot si Mang Rigor. Tinapunan niya muna ng tingin si Kulas bago sumagot sa hari. "Nagpapasalamat po ako sa inyo, kamahalan. Isang karangalan po sa akin ang pagsilbihan kayo at ng inyong pamilya sa mga nakalipas na taon." Sabay nagbow si Mang Rigor at nagpasya na siyang lumabas ng silid.